bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahin ng dugo. May mga lorong di makalipad na sa hawlang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Okay. Hello, magandang morning yun naman sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan abroad. Ito naman po ang inyong lingkod, Vicky Custodio para sa programang Agham at Agrikultura at iba pa, kung saan naman magbibigay naman ako ng kakaiba at bago nga mga report na manggagaling sa mga ating mga nakikita at talaga namang araw-araw na nakakadaong palad ng ating mga kababayan. Kung gusto niyo rin po kami makontak, mangyari lang po ay dial ang www.ustream.tv/channel/kakampi-online o di kayo tumawag sa numerong 553-8656 480-5812. Mga kaibigan, pasensya na po kayo dahil almost 2 weeks ako nga nawala dito sa ating nasa programang ito dahil lang yung lingkod ay talaga namang nag-suffer ng talagang nagkasakit ako sa inner na illness na talagang hindi ko kaya talagang tumayo, kaya naman ako yung dispensa pabor sa ating mga kababayan. Maraming ang tumatawag sa akin kung bakit daw hindi nila namomonitor ang programang Agham at Agrikultura dahil nga po sa hindi inaasahan. Sabi nga nila bawal ang magkasakit, talaga pong bawal ang magkasakit, kaya payo ko lamang po ingatan ang ating sarili, talaga naman take vitamins every day para naman ang ating immune system ay lumakas, kasi po sa nangyari sa akin talaga naman napakahirap magkasakit, lalo na pag ikaw ay talaga namang workaholic ka at sanay kang laging nasa labas. Ang hirap mag-stay sa bahay, lalo na pag may nararamdaman ka. Pero hindi hindi dyan nagtatapos ang ating mundo. Kailangan striver tayo, move on, Ito bago na naman itong bigyan natin ng pansin na binagyong banana farmers, paano nga daw ba matutugunan, Nais malaman ng dalawang kongresista kung paano matutulungan ng gobyerno ang mga banana farmers na nalugi ng bilyon-bilyong piso sa panalasan ng Bagyong Pablo sa mga plantasyon ng saging sa Mindanao noong December 4, 2012, Naghahay ng resolusyon sina Abante Mindanao Party List Representative Maximo Rodriguez Jr. at Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez na humihiling sa House of Committee on Agriculture and Food na magsawagawa ng investigasyon upang alamin kung paano matutulungan ng gobyerno ang mga magsasaging na naapektuhan ng bagyo. Binanggit ng ulat ng Philippine Banana Growers, ang Exporter Association, sinabi ni Rodriguez na ang Pablo ang puminsala na may 26.5 billion sa sektor ng agrikultura bilang plantasyon ng saging sa Mindanao. Niya, bunsod sa nagpapalakas ng hangin at rumaragasang baha na napakalaking pinsala na malawak na bahagi ng Davao Oriental Compostela Valley, ang sentro ng industriya ng saging sa Mindanao. Kaya naman ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao, sa Davao Oriental, ay namumroblema sila. Ang kanilang hiling ay sana ay matulungan sila ng ating gobyerno na maibalik ang kanilang mga pananim sa pamamagitan ng pagbibigay ng binhi, pagbibigay ng mga financial assistance para naman magawa din nila at maibigay din nila muli ang ating mga ginagawa sa ating mga kababayan. Kasi bihira, imagine sa haba-haba ng panahon na iningatan nila ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga pananim. Alam mo, hindi cannot control the calamity, calamity source talaga. Hindi natin mapipigilan yan .
pag ayan ang tumira, talagang kahit anong mangyari, hindi natin mapipigilan dahil ayan ay walang nakakaalam kung kailan darating. Kaya nga ang ating mga risk reduction management talagang ay naghahanda at lagi nag-aatubili sa ating mga kababayan, nakaantabay sila kung ano ang kaya nilang maitulong sa ating mga kababayan. Sabi nga nila, pinagmumula, import-export kasi ang ginagawa natin dito sa banana. Paano kung talagang mawawala na itong banana plantation na ito? Paano? Sana matugunan ng ating gobyerno na maibalik at manumbalik ang sigla ng ating mga kababayan farmers. No? Kasi dito sila umaasa, meron silang mga kababayan, meron silang mga kamag-anak na talagang misa isang pamilya nagtatrabaho para to earn money sa pamamagitan ng pagtatanim. No? Kaya naman sa araw-araw pa naman, mahirap pa naman hindi tayo kakain ng saging kasi potassium. Sa bawat pagkain natin ng saging, potassium yan. Kahit isa nga lang daw, sabi ng doktor, kahit isa lang ang makain natin daw, talaga namang malaking tulong na sa ating pangangatawan. Kaya naman panawagan, sana nga daw matugunan at matulungan sila ng pamahalaan na maibalik ang kanilang nawala. Imagine, 26.5 billion sa sektor ng agrikultura ang nasira during the time ng Pablo. Kaya naman ito last December 4 lang. Pero nakakatuwa din kahit paano umuusag ang ating mga kababayan, ang ating mga farmers na matugunan nila sa pamamagitan ng ibang alternatibo. O kung pag-uusapan din naman natin ang unang tuna festival, ito maganda to. Ang unang tuna festival sa Sablayan, ito ay ginanap sa Batangas. Dinagsa ng libong residente, karamihan ay mangingisda. Ang unang selebrasyon ng Tuna Festival kasabay sa pagdiriwa ng 111 Foundation Days sa Sablayan sa Occidental Mindoro noong Enero 27, 2013. No? Ito ay pinangunahan ni Mayor Eduardo Gadiano. Ang parada na may 2 kilometrong yellowfin tuna, lula ng karosa ng mga mangingisda sa lugar. Yung Tuna Festival na yan, alam niyo, pangalawang beses ko na itong narinig, unang-una sa Mamburao, kung saan kay Mayor Bambi Villarosa na talaga naman they are active kung saan nila kukunin ang mga Tuna Festival na yan. Ito ay international na kasama ito sa ating mga pinagkukunan nila yung Mindoro. Sumikat ang Mindoro, lalo na kilala ang Mindoro just because of Tuna Festival na isinagawa ni Mayor Bambi Villarosa. Ngayon naman Batangas ang nagsagawa nito. Sa kauna-unahan ay nagkaroon sila ng isang Tuna Festival na talaga naman dinaluhan ng kanyang mga kababayan. Ito ay sa 111 Foundation Day sa Sablayan ng Oriental Occidental Mindoro noong Enero 27. So papalapit na pala ngayon January 27. Ay hindi, tapos na nung 31 na ngayon. This is the last day ng January. Kaya naman congratulations sa ating Mayor Eduardo Gadiano dahil patuloy niyo po yan dahil marami tayong mga kababayan na talaga kailangan ibukas natin kung ano yung meron tayo, kung ano yung ating pinagkakakitaan dyan sa ating bayan. Kailangan ma-enhance nila, malaman ng ating mga kababayan tulad ng Tuna Festival. Hindi lang pala sa Mamburao, pati pala dyan sa Batangas ay talaga naman aktibo ang tinatawag na Tuna Festival. Kasi marami tayo dyan na talagang, ang sarap ang tuna, no? Pero ako takot kumain ako ng malalaking isda, lalo ng, yun, masarap yun sa paksiw, no? Masarap yun, malaman yun. Anong luto yun, Ito si JR ang ating kasama dito. Masarap daw ang tuna. Parang yellowfin steam, na may garlic. May garlic, brown garlic yan, tapos steam lang siya. Masarap yan, ako. Iihawin, ibang lasa. Nako, dapat pala matikman natin. Pag pumunta tayo kay Mayor Bambi Villarosa at dito kay Mayor Eduardo Gadiano, siguradong matitikman natin yan. Pulutan sa mga manginginom. Kasi ang maganda dyan, JR, di ba? Sa beaches pa lang, di ba maraming beaches dyan sa Batangas? Doon pa lang iniihaw na nila, di ba? Sariwa ang mga isda dyan sa Batangas, kaya naman dapat mahalin natin ang ating talagang pinagkikitaan ng ating bayan dyan dahil napakasarap ng tuna. Ewan ko rin ikaw ba, Jerry, nakatikim na rin sa bayan namin sa Rizal, ang una ay tilapia. Alam mo ba yung tinatawag na tilapia? Yan ang amin. Ay steam din yan, lalagyan mo din ng garlic o kaya butter at mga ngamoy-ngamoy. Lapu-lapu. Steam na may?
May, may itlog sa gilid? Anong itlog yun? Yung talagang, nilaga. Parang parsley niya, no? Tingnan mo, iba't ibang klase ang luto ng isda, kaya naman ano bang promise mo, JR? Manila boy. Masarap talaga magluto ang Pampanga. Kumbaga talagang nakuha niya na yung delicacy ng Pampanga. Alam pag sa Pampanga ka talaga, napakahina mo kung hindi ka marunong magluto. Walang pinagkaiba po yan sa mga Bicolano. Ang Bicol naman, JR, alam mo ba ang aming delicacy? Bicol Express. Ang yabang kong magsalita, pero ako po slight lang ako sa sili. Yung green na sili po, ang ginagawa naman dyan, talagang tinatadtad yan. Ginagataan yan, masarap. Kaya dire-diretso ang dyan, sarap nga ng kain namin dyan Pag nasa Bicol kami, minsan nauwi kami ng Bicol, ang aming tiya ay nagluluto ng ganyan. Bakit ba tayo napunta dyan sa usapan niyan? Alam mo kung bakit kasi, di ba? Nagutom si Jay. Ako din nagutom Sabi ko nga dito, pinag-usapan ho namin, tama-tama mag-alas 12 na. Pinag-usapan namin tuna kanina. Ngayon naman napunta sa yung Bicol Express. Kasi kung puro naman kasi yung problema pag-uusapan mo, minsan pag-usapan din natin yung ano ba ang pinakamasarap na naluto ng ating mga nanay. Saka kung ano natutunan, maniwala ho kayo. Sara M ako, Hotel Restaurant Management Tourism. Ano ka naman lutuin, JR? Talaga? Ano talaga lahi nyo magaling magluto o na ano mo lang? Talaga? Iba ang Pampangenya, di ba, no? Talagang, ayun na, sa Pampanga po kasi kapag kapampangan ka, ang pinakaano nila, aliwan nila doon is sandok. At talaga naman palayok at magluto. Buro? Buro? Ano ba yung buro kulay pink? Seafoods. Na parang maliliit, na talagang, siya, di ba? Nagkukwento po sa akin si JR, yung mga delicacy nila sa Pampanga. Uso daw sa kanila doon na buro. Kung sa ating sa Rizal ay may buro, kami din JR may buro din. Kaya lang hindi kasing sarap siguro. Pula, kulay pink. Seafoods. Oo, yung mga hipon na maliliit na parang nilagay mo sa isang plastic. Pag puti naman, masarap din ang puti. Masarap yan, JR, sa talong, di ba? Talong. Prito, ayan, mga ganyan. Nagutom tuloy ako kasi po pag-uusapan namin yan. Sa bayan ng Rizal po, isa sa mga pinakaganyan ng halimbawa ho, pag pupunta ka sa Balaw-Balaw, meron kayong makikita na ho yan. Isang malaking bilao yan. Nandyan na mga seafoods, hipon, isda, talong, tapos konting gulay, binagoongan, tapos mayroon pa dyan yung iba't ibang klaseng luto ng ulam na talagang yung mga pang pikin-pikin pa, pag marami kayo masarap magkamay. Yan po ang uso sa Rizal. Hanggang ngayon, JR, kung madadayo ka na Rizal at mapupunta ka dyan sa amin, isa sa pinagmamalaki ko, ang mga luto ng Rizal. Uso sa amin, sinigang na bayabas. Alam mo ba yun? Yan ang sa amin sinigang. Yung iba ayaw nila dahil iba daw ang amoy, pero habang kinakain mo, parang bangit nga naman ang amoy pero napakasarap. Sinigang sa bayabas, saka sinigang sa sinampalukan, yung dahon mismo, JR yan ang uso sa amin. Sinampalukan, yung dahon mismo na sariwa pa, masarap yan sa baboy. Na talaga namang, lalo na pagtanghalian, ayan ang ibigay mo sa inyong asawa. Kung may asawa ka na, JR, ibigay mo yan. Ako, ewan ko lang. Binata mo pala si JR. Yan ho. Itong aming kasama dito ay binata pa. Talaga namang, hello, magandang morning. Itong ating si Chris. Ito pa pala binata pa. Pero marunong na siya magluto. Miss Kami, magandang morning. Pinag-uusapan namin dito yung pagkain. Nagugutom na ako. Ewan ko kung may mga dala tong ating mga chika babes dito, no? Alam mo ba, pag-usapan natin itong JR, magugulat ka dito, social network. Ewan ko kung nabasa na to sa TV. Isang estudyante, meron siyang boyfriend, Meron siyang boyfriend na talagang they fall in love to each other hanggang dumating sila sa punto na alam mo pinagbabawal ng hindi ginagawa ng mag-asawa. Ewan ko ba kung sino ang kumuha ng video
na talaga namang kumalat ito sa cellphone. I don't know kung meron na kayo sa cellphone saka sa website. Oh, meron talagang kumalat na gana yung scandal ng Rizal, that merong skandal ng Rizal na ngayon po ang bata dahil hindi niya nakaya ang ganong sitwasyon ng buhay na sinapit niya sa, I don't know kung pwede kong sabihin walang hiya niya nga kung sino mang gumawa nun, nagpakamatay yung bata. Bala ko sanang puntahan, kung saan, hindi ko nabanggitin kung saan lugar, bala ko sanang puntahan kahapon para i-confirm, pero 100% totoo dahil nga naman kanina, video clip pala nakita ko, ano pa lang, sandali ko lang tiningnan dahil nagmamadali nga ako. Ayun yung estudyante ng dyan sa bayan ng Rizal na nagpakamatay just because sa social, po ang social network po, ginagamit lang po yan sa mga talagang kapaki-pakinabang. Pero kung ito po ay makakasira ng imahe ng isang tao, at talagang unang-una kawawa ang mga magulang ng bata, anong mukha na ipakikita niya sa madlang people? Ano ang ihaharap nila? Anong sasabihin nila? Sana naman mahuli na yung gumawa niyan para naman hindi sila makapag yung kapag binawasan pagkakulong, ano na magyayari? Hindi, tuloy pa rin po yung kasi nakalambigit pa yung label po kasi Oo, kasi kawawa naman kung halimbawa. Ngayon nga yung di ba sa media pinag-uusapan nga din yung sa mga kandidato. Dapat naman yung 20 minutes lang napakahigpit na ibinigay sa mga parang bitin na nga yun, lalo na pa nagkakasarapan ng interview, di ba, bitin na yan. Sana naman yung ating mga kongresista, tutukan yung mga ganyang, sila na mismo ang gumawa ng paraan para yung ganyang mga senaryo na sa social network nanggagaling. Dapat pala, JR, yung ating mga cellphone ay nakarehistro, yung mga number, para alam natin kung sino gumagawa ng mga tiwali, di ba? Sa ibang bansa kasi, lalo na sa Saudi, ang mga cellphone number ay nakarehistro bago ka tumawag. At bago tumawag sa Pilipinas. Ganun kahigpit. Sana maging ganun din sa atin para naman hindi na muling maulit ang ganito pagkakataon. I think pangatlo na yan na nangyari na hindi nakayanan ng bata, nagpatiwakal. Napakabata pa, estudyante, kolehiyo, nag-aaral. Paano pa sana niya mayangat ang buhay niya? Gusto niyang mabuhay kaya lang dahil sa kahihiyan na ginawa ng isang hindi ko alam kung ito. Ha? Siguro, hindi ko rin masabi kung ano yung talagang istorya. Pero ang nararamdaman ko ngayon, JR, isa sa mga punto yan. Alam di ba sabi nga ni Lord, sabi nga sa batas ng pag kinasal ka, doon mo lang ibibigay ang pagkatao mo. Pero siguro hindi ko rin alam kung during the time na yan, sila ay nakainom ng alak o lang kung sila kung saan naman ay hindi dahil parang tatlong lumalabas Kasi meron kumukuha, meron gumagawa ng aksyon. Sana naman po wag nang maulit at wag na ulit gawin yun dahil kawawa naman ang ating mga bata na gusto pang mabuhay at mabigyan ng pagkakataon ganun na lang. Tulad na lang to 300,000 at 3,000 na mag-HIV noong 2012. Nako, paano na ba ito? Pumalo sa mahigit 3,000 ang dinapuan ng HIV/AIDS infection sa bansa noong 2012. Ayon sa Department of Health, ito ay binunyag ni Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, Director ng National Epidemiology Center ng DOH. Ayon kay Tayag, taong 2012 na makatala sila ng kabuang 3,338 na kaso ng HIV/AIDS. Batay sa HIV and AIDS registry ng DOH, mas marami ito ng 989 kasong kumpara sa 2,349 na naitala noong 2011. Ibig sabihin, yung 2,349 ay nadagdagan pa ng 989. So, naging 3,338. Diyos ko po, paano mo, alam mo yung HIV na yan, sa totoo lang po, Kaya nga sabi nila, huwag kang makipagtalik sa hindi mo asawa. At talaga naman, lalo na sa mga third sex, isa sa mga nagkakaroon ng ganyang senaryo, pag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa isang homosexual, malakas po ang makakuha ng HIV yan. Kung matatandaan nyo, siguro naging pelikula pa yan ni Miss Vilma Santos, yung nagkaroon ng AIDS. Paano natin maiwasan yan? At alam mo ba, napanood mo na ba yun, JR? Hindi, bata ka pa nun. Ayan ang unang
ginawang sinapelikula ni Miss Vilma Santos, yung pelikulang yan, na nagkaroon siya ng sakit sa HIV, kung paano ipinakikita. Kasi pag nagkaroon ka ng sakit ng AIDS, hindi pa naman e-epekto yan eh. 10 years pa yan bago mo maramdaman na para kang natutunaw na kandila. Hindi basta-basta yan. Kaya naman hanggat maaga pa, may lunas naman yan, iwasan na ang ganitong mga hindi maganda at talagang huwag makipagtalig sa hindi asawa. Kailangan siguraduhin natin dahil po pag paiba-iba tayo ng partners, posible na makuha natin to. Kaya nga meron tayo, kaya nga yung mga bar po natin ay meron tayong tinatawag na smear, ang mga ating mga ginagamit dyan, dahil may monthly silang ginagawa para may iwasan nila yan. Paano kung nasa labas sila? Patuloy silang gumagawa, lalo na dyan sa Cubao po. Panawagan din dyan sa Cubao sa may footbridge, no? Mismo po, kasama ko yung aking kaibigan, babae mismo nag-aalok ng kanyang sarili. Paano yan? Sana naman yung ating mga kapulisan dyan ay nakamonitor na talagang winawasiwas yung mga babae dyan nakatambay. Kasi, ewan ko ba, ang mga gumamela natin dyan mga kababaihan ay talaga naman minsan ang babata pa nila para sa ganong trabaho. Marami tayong trabaho makukuha. Pero wag naman yung mga ganyang hindi tama. Kasi kayo, unang-una kayo ang apektado. Hindi naman kami ma-apekto pag mga ganong senaryo, no? Ito yung pinag-uusapan namin kanina ni JR, public hearing sa airtime limit. Nagdaraos ngayon ang public hearing ang Commission of Election, COMELEC, ngayong Huwebes. Nagsimula kanina alas 9 sa Intramuros, Manila upang talakayin ang iapila ang ilang media groups hingil sa limitasyon sa campaign advertisement kaugnay sa May 13 midterm elections. Ilan sa mga issue na isinaalang-alang ay talakayin, ang pinoprotestang airtime limit prior sa consent, requirements of right of reply na nakasaad sa COMELEC Resolution number 9615. Sinabi naman ni COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, bukas sila hingil sa posibleng pagbabago. Ayan, sana nga po ay maging bukas kayo sa pagbabago ng mga rules tulad ng nangyari sa prior consent requirements na ginagawa na lamang na prior notice. Nangangahulugan na kailangan lamang ipaalam sa COMELEC na may i-interview ang isang media entity sa isang kandidato upang mamonitor ang poll body. Lumalabas na bago tayo mga media, bago tayo mag-interview, kailangan may abiso tayo sa COMELEC. Ano po ang rason? Ano ba ang rason ng COMELEC kung bakit gusto nila makita? Para masubaybayan nila yung paanong interview ang ginagawa ng ating mga interviewers, media, kung paano naman sumagot ang ating mga kandidato. Ito ang tinatawag na poll body. Tiniyak rin naman ni Sarmiento na handa na silang makinig sa mga mungkahi o komento o reaksyon ng media hingil sa ipinapatupad nilang patuntunan. Alinsunod sa airtime limits ng COMELEC, ang isang kandidato ay binibigyan lamang ng 120 minuto para mangampanya sa TV at 180 minuto naman sa radyo para sa mga national candidate at 60 minutes naman para sa TV at 90 minutes naman para sa radio para sa lokal na kandidato. Ay magkaiba pala, mas mataas-taas yan sa national. Aminado naman si Sarmiento na hindi ito sapat para sa mga kandidato. Tama po. Hindi sapat yan kung pag-uusapan natin na kanilang mga gagawin para sa ating mga kababayan, kung ano ba ang binabalak nila na gawin pagbabago sa kanilang mga constituent. Sa ilalim naman ng right to reply, kinakailangan bigyan ng pagkakataon ang isang media entity. Ang bawat kandidato ay sagutin ang anumang batikos na ibinabato. Okay, lahat ng itinatanong ng ating mga reporters ay kailangan sagutin nila, even na ito ay batikos, sagutin nila sa tamang pamamaraan kung paano nila madidiskartehan. Kasi po, pag nandiyan na kasi ito pagsubok din sa ating mga kandidato kung ikaw ay gusto maglingkod sa ating mga kababayan, dapat sa tanong pa lang na itinatanong sa iyo, na binabato sa iyo ng reporters, ng mga nag-interview sa inyo, ay hindi ka mapipikon. Dahil kung ikaw ay pikon, umpisa pa lamang dyan, hindi mo magagampanan ang gagampanan mo bilang maging pinuno o kaya maging kongresista, maging mayor. Bakit po? Kung sa umpisa pa lang, ay pikong ka na sa binabato ng reporters, walang pagbabago yan sa gagawin mong
halimbawa sa pagbibigay mo ng buhay sa inyong gagampanang tungkulin. Alam mo na, maganda sana ito nga, pabor din ako sa ganito nga sitwasyon ng ating COMELEC kasi naman nararapat din na ma-monitor nila yung mga itinatanong ng ating. Kasi minsan nga, kahapon nakamonitor ako, no, pinatanggal ng MMDA lahat ng mga nakalagay na banners at mga pagbate ng kapistahan, ano? Bakit po? Kasi po, it's early campaign. Sign of early campaign ang ginagawa nila. Hindi nga sila nagsasalita pero ang mukha ng mga kandidato ay malaki pa sa pagbate ng Happy Fiesta. Kaya naman no hard feelings sila nung tinanggal ito dahil nga naman wala pa nga naman, hindi pa time for campaign, parang quiet campaigning ang nangyayari. Kung magka-campaign naman, ibigay nyo na ang inyong ibigay nyo na talaga ang inyong talagang dibdiban na yan. Pag binigay na yung 15 days ata yan o 30 days before the campaigning, ay talaga namang lubos-lubosin nyo na ang pangangampanya. Dahil kahapon din po, talagang yung full certificate na gagamitin para sa election ay nagpara na ang COMELEC. Inassure nila ang ating mga kababayan na itong ginagamit nilang machine ay talaga namang epektibo. Maganda po talaga namang ipinakita kahapon na talaga namang napakaganda. Sana dire-diretso at walang maging problema. At sana naman pagdating naman ng election, dire-diretso rin. Wala tayong maging problema. Kasi po bakit? Kung inyong matatandaan po, during the PCOS machine, I was in Antipolo. Isa ako sa mga reporter ng Rizal na unang tinawagan ng ating kaibigan dyan. Hindi ko nabanggitin ang pangalan. Kasi nga, mainit ang labanan nung araw. Kwento ko lang po mainit ang labanan ng Antipolo dyan sa bayan ng Antipolo. Yung last election. Kumbaga nga po, naging sensation pa ang PCOS machine. Kung dyan, na-meet ko si Ma'am Jambi Madrigal, yung ating mga tataas na mga senators, na talaga namang ang ating si Ma'am Jambi Madrigal, kulang na nga lang, doon na lang siya matulog The last time, yung last day niya, na talaga nakamonitor siya doon, siya po ay umiyak. Dahil napamahal na siya sa mga Rizaleño. Naging habitual na niya ang pupunta sa umaga, lagi siyang nandoon, at kasama niya yung mga kanyang mga kaibigan na talaga nakamonitor. At ganoon din po na ang ating kaibigan dyan nung araw pa rin, si Congressman Mayor Lito Gatlabayan, na isa sa ating mga kaibigan dyan, na talaga na mga nakibaka siya, pinaglaban niya rin ang kanyang kandidatura nung araw, pero talaga naman, alam mo naman, sport lang ang ating si Lito Gatlabayan, kung ano ang kinalabasan, talagang pinace niya ito. Kaya namang pag-uusapan ng PCOS machine, sana po wag nang maulit ang nangyari sa bayan ng Antipolo, kung saan po doon nakita na maraming PCOS machine na naka-standby. Dapat ang ating COMELEC dyan, ngayon makikita ko naman ang OIC ng COMELEC na dyan, dapat maging alerto dahil ngayon mainit na naman din ang labanan dyan. Maglalaban na naman pwede ko bang banggitin, maglalaban niya ng Mayor June Inares at ang Mayor Danilo Leble. Kumbaga labanan to na talagang mainit na labanan dyan sa bayan ng Antipolo. Ang fear ko lang, sana wag mangyari ang PCOS machine kasi PCOS machine ulit ang gagamitin. Sabi nila accurate ang PCOS machine. Accurate nga po kung walang manluloko at walang nagpapaloko at hindi magagamit ang PCOS machine sa pagluloko. I'm not saying na may nanluloko. Base lang po ito, sana naging report namin during the last election na kami po ng aking partner Melmira, kami ang dalawang lady reporter na nandoon mismo at nandun kami mismo sa loob kung saan po ipinakikita, monitor sa labas sa iba't ibang station TV, na talaga namang kitang-kita namin ang nangyayari sa loob. Sana wag nang maulit ito. At kahit naman saan kahit saang labanan po, kung hindi tayo sports, baliwala po. Kasi ang election po ay isang araw lang na sinasagawa yan. Isang araw lang sinasagawa yan. Pero kung ito ay kakaririn mo, at talagang magagalit ka sa mundo pag ikaw ay natalo, hindi ka sports. Kasi hindi ba ang sabi mo, to serve people. How can you serve people kung hindi ka sports? Diba? Kailangan maging handa ka. Kulang na nga lang, napapatingin sa akin si Chris, kulang na nga lang nung araw, sabi nila lumaban daw ako. Anuhin ko naman yan. Anong gagawin ko? Wala akong magagawa. Kung yung mga nakaupo nato, walang nagawa. Ako pa nga, hampas lupang reporter lang na
lalaban. Kasi may nag-alok po sa akin kung gusto ko daw lumaban. As in, kahit sa pinakamababang antas, hindi po ako mahilig sa politiko. Ang gusto ko lang po ay maglingkod sa ating mga kababayan. Yung talaga napapasaya ko. Sabi nga nila, isang ngiti lang po ng ating mga kababayan, masaya na po ako. Bakit po? Kasi God is so good. Kung anong binigay mo sa kapwa mo, you're not expecting too much and not expecting money, no? Masarap po ang pakiramdam pag nakatulong ka ng taos puso. Kasi po, si God ang nagpapalit na piniprovide ang ka ni Lord. Yung iniisip mo, binibigay pa rin niya Kaya ako'y naniniwala, pag tumulong ka sa kapwa na wala kang inaantay na kahit anong kapalit, dire-diretso po yan. Maging mabuting tao ka lamang sa kapwa, huwag kang papaiyak na kahit anong bagay kung saan iiyak, huwag po, bawal po yun. At saka naman po minsan ang galit, sabi nila, marunong din daw ako magalit. Marunong ako magalit. Kasi ang galit natin, hindi mo, ang tagal ko naging personnel dyan na may hawak po ako ng mga tao. Pag ako galit na po sa tao at hindi ko na makontrol, nabasa ko kasi yon kasi may mga training kami. Ikaw ay tumalikod na lang. Kung kaharap mo ang isang tao at ikaw ay naggagalitin kasi different attitude ng tao pag nasa personal ka po, iba't ibang ugali ng tao ang haharapin mo. Walang pinagkaiba yan sa taong haharapin ng mga politiko. Iba't ibang tao ang lalapit sa kanila. Minsan nga po, yung iba nakangiti na lang din pero sa totoo lang po ang hirap kumapit ng tao. Lalo na ang mga tao ay hard-headed at hindi ka naiintindihan, ikaw ang iintindi. Kung ilan ang ugali ng utak ng mga taong yan, ilan ang antas ng kanilang baybay ng utak, ganun din po ang gagawin mo. Sasakyan mo sila ng sasakyan para makuha mo ang kanilang simpatya. Kasi po, kung makikipag-eri ka sa mga alam mong taong kakaharapin mo, walang mangyayari sa inyo. Ikaw ang uunawa dahil ikaw ang nakakaunawa. Pag galit ka nga po at halimbawa kausap mo na ang tao, minsan kasi may aruganteng tao, tumalikod ka lang, a minute, and then huminga ka ng malalim, then balikan mo siya, mag-iiba na ang pananaw mo. Ganyan po ang ginagawa ko pag ako'y nagagalit na minsan at hindi ko nakokontrol. Minsan na lang po, tumutungo ako, kusang maalis na lang yung kausap ko. Kasi po hanggang ngayon po may kapit tayong mga tao, talagang we cannot control people. Kung ano yung ugali nila, sasabayan mo yan. Meron din po akong kapit ng mga garments sa ngayon, sasakyan mo pa rin yan. Kasi ang hirap pag pumatol ka, kasalanan mo, bakit mo pinatulan? Wala din pong pinagkaibahan sa politiko. Pag kayo maglilingkod, ang election po isang araw lang, pero ang panunungkulan niyo po is to the rest ng inyong susumpang tungkulin. Ay, meron na lang akong 2 minuto. Akong nais nyo rin po kami subaybayan sa aming programa Agham at Agrikultura. Mangyari lang po na inyo po post ang www.ustream.tv/channel/kakampi-online and then search niyo po ang DOST. Makikita niyo na po ang aming mga programa niya for the past few days. Nandiyan na po, nakapost na yan. And then, if you want some question na pwede nyo ibato sa amin, you can call us sa number na 553-8656, 480-5812. It's time to go. Ito na naman po yung lingkod. Talaga magpapaalam at sayonara sa aking mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa aking kaibigan dyan sa ibang bansa, magandang morning po. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting antas ng buhay. Lagi kayong maayos at masagana dyan. Kami rin dito sa Pilipinas ay masaya din. Ito po ang inyong lingkod, Biggie Custodio, para sa programang Agham at Agrikultura. Mabalo sa Indogabos.